14 po na tinatawag na coal-fired power plant o yung pong mga planta ng kuryenteng pinatatakbo ng uling ang itatayo sa ating bansa hanggang taong 2020 para tugunan po yan yung pangangailangan ng ating bansa sa kuryente. Pero ngayon pa lang, inaalmahan na yan ng ilang grupo kasi yan daw po ay banta hindi lang sa kalikasan kundi pati sa kalusugan. Nakatutok si Maki Pulido. Sa Luzon, mararamdaman na raw ang kakulangan sa supply ng kuryente sa susunod na taon. Kasalukuyan na nga raw itong nararamdaman sa Visayas at Mindanao. Para maiwasan ang malawakang blackout, naghahabol ng mga planta ng kuryente ang Department of Energy. Kahapon, nasa Mindoro nga ang kalihim para sa pagtatayo ng geothermal plant sa Nauhan. Pero bukod sa geothermal, ilan daw sa nakapila hanggang taong 2020 ay ang 14 na coal-fired power plants. We are not for coal, but basically, sa ngayon na wala pang alternatiba tayong napapasukan is that we have to push for that if we have to continue our supply to meet the demand, the growing demand of this country. Ito raw ang kinatatakot ng environmental groups. Naiintindihan naman daw nila na kailangan ng supply ng kuryente. Pero kailangan daw bang ang pagkukunan ng enerhiya ay makakalaso ng kalikasan kaya dudumi halimbawa ang tubig o kaya'y pagmumula ng sakit tulad ng cancer? Coal is the dirtiest of all fossil fuel. Ang mercury, syempre, compounded ng effects niyan. Paipon ng ipon yan sa sistema ng tao. Ang mercury, well documented na ang effects niyan in terms of birth defects, in terms of stunted growth ng mga tao. Intellectual development. Affected lahat yan ng mercury. Tingnan na lang daw ang reklamo ng ilang mga magsasaka, mangingisda at residente sa Toledo at Naga City, Cebu. Hindi umano naging maayos ang pagtapon sa waste product ng coal plant doon at may mga umangal na ng mga problema sa baga matapos ang ilang taong operasyon ng mga planta. How many tons of coal do you need to burn per megawatt of electricity delivered? How many tons of coal ash ang magagawa mo, ang mapoproduce mo in 1 year? And how do you plan to dispose of all of this? Walang direktang komento ang Department of Environment and Natural Resources tungkol dito. Pero huwag daw mag-alala, sabi ng DENR. Butas ng karayom daw ang pagdaraanan bago makakuha ng permit to operate at bantay sarado ang waste disposal at air emission kung tumatakbo na ang planta. May continuous emission monitoring systems yan to ensure na talagang bago nila ilabas yung kanil flue gas, they are within the standard. So, if they are within the standard, then that should not be the cause of the yung mga sakit. They would be committing to put up a wastewater treatment facility to treat yung wastewater nila prior to discharge to the environment. And they have to make sure na yung discharge nila will be compliant with yung existing standards. Sabi ng DOE, hindi lang din naman coal-fired power plants ang itinatayo nila para masolusyonan ang pangangailangan sa enerhiya. Pero pinangangambahan rin ng environmentalist ang idudulot na polusyon ng mga coal plant na pwedeng maging sanhi ng pagbabago ng klima o climate change. Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras. Sinusubukan pa rin ng GMA News na makuha ang pahayag ng mga nagpapatakbo nag-ooperate ng coal-fired power plant sa Toledo, pati na po sa lungsod ng Naga sa lalawigan ng Cebu.